Isang magandang hapon po sa inyo mga kapatid sa sambayan ng Pilipino. Magko-comment lang ako doon about sa mga buong batikos sa Iglesia ni Cristo about sa gaganapin na tanging pagtitipon sa Lunes, January 13, 2025. Para po sa akin, ang mga buong batikos sa gaganaping pisrali ng INC ay sarado yung utak, bugok mag-isip. Ito mga ganapin namin na tanging pagtitipon ay para pag-isahin ang bawat isang panig or para sa kapayapaan, imbis na sa ibang bagay nila ituon ang kanilang pansin, gumawa tayo dapat ng isang hakbang para sa mga mahihirap ating kababayan. Lalo na po yan, naghihirap na ang bansa dahil sa impeachment na natawag nila kay BP Sara. Marami pang problema ang bansa na dapat solusyonan, na dapat unahin ang bawat politiko, na mga iniluklok natin sila dyan sa taas, na puro pangako na lang ang nangyayari sa atin. Hanggang ngayon mahirap pa rin ang bansa natin. Hanggang ngayon marami pa rin kurap sa bansa natin. Bakit ganon? Dahil magaling lang sila magsalita pero wala silang gawa. Kung noon mahirap na yung bansa natin, ngayon mas lalo pong humirap yung bansa natin dahil sa mga politiko nang tanging nilang layunin ay pang sariling kapakanan lang, para sa kanilang sarili lang. Ito pong kagabi na peace rally po ay ito ay para sa buong sambayan ng Pilipino, sa mga nag-iisip at kumukontra at bumabati ko sa ANC kung bakit magrarally pa. Para sa akin napakawala kayong bilang sa bansa natin. Mga bugok, mga sarado ang utak. Itong gaganapin na tayong pagtitipon, walang ibang adhikain ito kundi para sa kapayapaan. Sabihin natin na panahon na o oras na para itigil nyo na yung mga walang kakwenta-kwenta nyong hihakbang. Unahin nyo ang kapakanan ng mga mahihirap. Unahin nyo yung mga naghihikaos. Tulungan nyo. Grabe. May dalawang bundok nagbabanggaan. Pag hindi yan nasolusyonan, pag hindi yan naayos, lalong magiging magulo ang buong bansa. Ang tanong, sinong apektado nun? Kayo mayaman ba? Hindi. Kaming mga mahihirap. Kaming mga walang pangbili ng pagkain. Napakaraming maapektuhan yan. So yun ang sinisigaw ng samahan ng Iglesia ni Cristo, na magkaisa ang bawat isang Pilipino, mayaman man o mahirap, politiko man o hindi, para gawan ng paraan. Imbis na kung ito ang gagawin ninyo, unahin nyo yung kapakanan ng mga mahirap, unahin nyo yung kapakanan ng bawat isang Pilipino nagugutom. Hindi po ganun kasimple yun. Napabayaan lang natin na may sigalot, na may nagkakabahagi sa gobyerno, dahil ang apektado po niyan, number 1, ang mga mahihirap nating kababayan. Tama ng awayan, tama ng pagalingan, tama ng pataasan ng ihi, mga supporters, tama na. Kasi lalo nagiging magulo. Imbis sa pag-awain natin yung bawat isa, ba't hindi tayo magkaisa para sa ikagaganda at ikakaunlad ng ating bansa? Para sa akin lang, itong rallying gaganapin ng Iglesia ni Cristo ay walang ibang adhikain, umuor, walang ibang motibo kundi mapaganda at magkaisa ang sambayan ng Pilipino. Walang pinapanigan na politiko man, presidente man o vice presidente, o kung sino mang Poncio Pilato. Wala po.
taka rin sa isip natin, ang tanging adhikain ng Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. Period, para sa kapayapaan. Sana mabuksan ang mga senador yung utak sa mga nagsasabi at mga batiko sa ANC kung bakit mag-rally pa. So, sana magkaisa tayo mga Pilipino para sa kapayapaan. Yun lamang po at mabuhay ang bawat isang Pilipino. Salamat po.